Now, Senator Amy Marcos has filed her certificate of candidacy for her re-election bid in next year's elections. Now, to get more updates, we have mobile journalist Marymon Reyes reporting to us live from the Manila Hotel tent. Marymon, anong sinabi ni Senator Amy dyan? Yes, Angela, ngayong pangalawang araw ng filing of COC dito sa Manila Hotel tent, kaninang 9 a.m. nakita natin dito na naghain na ng kanyang COC itong Senator Amy Marcos. Ang kasama niya nga dito na sumusuportang daw sa kanya ay si former First Lady Imelda Marcos. At nung napag-usapan na, nung nagbigay na ng pagkakataon na matanong itong si Amy tungkol nga doon sa pag-alis niya sa supposed admin slate ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, mas okay na raw sa kanya na tumakbo mag-isa bilang independent para daw hindi na kailangan mamili pa sa dalawang panig at para mapanatili nga kumbaga yung kapayapaan doon pagdating sa Dutertes tsaka sa Marcoses. Angelo. Yes, Marymon, as of 10:40, it's 10:14 right now. Sino pa ang mga napansin mo nag-file, whether sa Senate, for the Senate or for party list? So far, bukod dito kay Senator Amy Marcos, inaasahan natin today kasi may nakuha tayong info kahapon na sila Senator Ping Lacson, Lito Lapi, even si Senator Tito Soto ay magpa-file din daw ng kanilang pangangandidato ngayong araw na to. Pero so far, simula kaninang umaga hanggang ngayon, si Senator Amy Marcos pa lang ito sa prominent face na nakita natin na nag-hain sa kanya hopeful na re-election ngayong national at local elections. Pero bukod doon, meron din isa tayo nakita na 70-year-old na lalaki mula Pasay na tumatakbo since 2016 pa raw at sinusubukan niya ngayon na makakuha ng senatorial position mula ito sa Pasay. At ngayon, dumating din itong kanina, hindi ito nagbigay ng panayam yung isang partido. Yung ngayon naman nandito ang United Senior Citizens Party List para umaasa sa kanilang second term. Nandito ngayon nagsasalita si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. At dahil nga pinili niya nga raw ang senior citizens na sektor, kung mabibigyan pang araw ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto sa pamamahala, ay pagpapatuloy daw na ipaglalaban yung mga pribilehiyo ng senior citizens. Angela. Marymon, yesterday magkasama tayo dyan na nakita natin sa labas yung mga supporters, yung mga nag-file ng kanilang COC yesterday, particularly si Congressman Wilbert Lee at saka yung supporters ni former Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List. Ngayon ba, going there, nakakita ka ulit ng mga supporters camping out sa labas ng Manila Tent City? Tahimik yung labas ng Manila Hotel Tent City nung pagdating natin kanina before 7 a.m. Dumami lang ulit yung tao nung sumama at sinalubong itong mga supporters si Senator Amy Marcos nung siya ay nag-file ng kanyang COC. Pero again, so far, nung pumunta tayo kanina, tahimik. Dumami lang yung tao nung dumagsa ang supporters ni Marcos at inaantabayanan pa natin sa mga susunod na oras kung meron pang mga pupunta ditong prominent faces, kung meron silang makakasama pa ng mga supporters, tsaka yung mga partido na hopeful na representatives. Pero so far, pagdating naman sa security, on station pa rin at naka-standby lahat ng PNP. Hindi lang dito, kumbaga sa lahat ng COMELEC sites sa buong Kamaynilaan at sa buong Pilipinas para masiguro nga yung peace and order. Narinig din natin simula kahapon yung abiso ng COMELEC na yung mga mag-gathering dito na magbibigay suporta sa kanilang mga kandidato ay mayroon na silang designated na space. Hindi na siya literal nakatapat lang nitong kahabaan ng Manila Hotel Tent City para maiwasan yung unnecessary na noise tsaka yung posibleng magsagulo-gulo doon sa harapan nga ng Manila Hotel. So lastly sa akin, for me, Marymon, based on yesterday, would you say na smoother at mas kalmado ang nangyayari ngayon or yung atmosphere dyan sa Tent City? Mapayapa pa itong unang 2 araw ng filing ng COC. Pero inaantabayanan pa natin sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa last day ng pagpapile ng COC. Kasi usually dyan lumalabas yung mga last minute. Kumbaga may mga pasabog pa o mga pahabol na mga kandidato. Pero again, so far, wala pa tayo na itatalang reports ng gulo na may kinalaman sa pagpapile ng COCs ng mga kandidato. Sige, patuloy kami makikipag-coordinate sa iyo para sa mga update na mga pangyayari dyan sa Manila Hotel Tent City. But for the meantime, maraming salamat sa iyo, ating mobile journalist Marymon Reyes reporting live from the Manila Hotel Tent. Nakita natin kasama ni Senator Amy Marcos bukod sa kanyang nanay, sino? Yung kanyang 2 anak, lalaki, di ba? Si Borgie Manoto. Di ba he was ran for governor? Naging governor ba siya?
I'm not sure, pero he ran. He held the post. Alam ko he held the post. Oo, hindi he ran sa gym. Hindi ko alam eh. No, I think Pero- Borgie Manotoc, he held a position. Yes. But we all know kasi Borgie was a very popular Incumbent governor of oo. Ilocos Norte since June 30, 2019. Oh, but prior to that kasi he was a popular model and he was also an actor. Oo. Oo. And si So- First Lady, former First Lady, parang malakas pa rin. Oh, I saw a video of her kanina dun sa labas sa Miquelino Grandstand kasi baka tapat yan ng Manila Hotel. Papasok sila ng Manila Hotel. Kumakaway pa siya sa supporters. Parang lakas pa rin for how old? Oo. Very close ang age niya kay... But I wonder, kasi syempre bawal mag-ambush interview sa loob ng tent city, di ba? I wonder kung alam, may impormasyon itong si former First Lady dun sa talagang nangyayari. Between the siblings. Oo. Does she know the whole picture? Di ba, of what's happening? Well, at that age siguro, the children are shielding her from that stress already. Kasi- Sige, abangan natin kasi today daw, baka today mag-file si Senator Ping Lacson, Tito Senator Soto. Tito Soto. Diba? Tingnan natin.